Paano naging alipin ng Israel sa lupain ng Egypt? May mga kwento sa Bible na hindi agad nagsisimula sa aksyon. May mga kwento na dahan-dahan muna, parang ibinubulong lang sa atin kung paano nagsimula ang lahat. Ang Exodus ay ganitong klaseng kwento. Bago pa man magkaroon ng dagat na nahati, bago pa man marinig ang pangalan ni Moses, bago pa man maranasan ng Israel ang kalayaan, may isang tahimik pero napakahalagang simula. Ito ang simula ng kanilang pagkaalipin, ang pagdating sa Egypt. Noong una, ang mga anak ni Israel ay hindi alipin. Sila ay isang pamilya lamang, isang pamilya na nagmula kay Jacob na tinawag ding Israel, kasama ng kanyang mga anak, Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad at Asher. Sila ay lumipat sa Egypt. Hindi sila lumipat para sakupin ang lupain. Hindi rin sila tumakas. Lumipat sila dahil sa taggutom. At dahil may isang tao roon na nagligtas sa kanila, si Joseph. Si Joseph na minsang ipinagbili ng sarili niyang mga kapatid ay naging makapangyarihang tao sa Egypt. Dahil sa kanya, tinanggap ang buong pamilya ni Jacob. Pinatira sila, pinakain sila, pinangalagaan sila. Noong panahong iyon, ang Egypt ay hindi kaaway. Ito ay kanlungan. Mula pamilya, naging bayan. Lumipas ang mga taon. Namatay si Joseph. Namatay ang kanyang mga kapatid. Namatay ang henerasyon na nakakaalala sa ginawa niyang kabutihan. Ngunit ang mga anak ni Israel, dumami. Hindi lang sila nadagdagan. Sila ay sumagana. Nagkaroon sila ng maraming anak. Lumakas ang kanilang mga pamilya. Kumalat sila sa lupain ng Egypt. Hanggang sa dumating ang panahong hindi na sila basta mga dayuhan. Sila ay naging isang bayan sa loob ng Egypt. At dito, nagsimulang magbago ang lahat. Isang hari na hindi kumikilala kay Joseph. Isang bagong hari ang umupo sa trono ng Egypt. Isang paraon na hindi nakilala si Joseph. Hindi niya alam o ayaw niyang alalahanin kung paano iniligtas ng isang Hebreo ang kanyang bayan noon. Ang nakita lang niya ay ito, isang banyagang bayan na mabilis dumadami, malalakas, at mas marami kaysa sa sariling mamamayan ng Egypt. At natakot siya, hindi dahil masama ang Israel, kundi dahil hindi niya sila kontrolado. Sinabi ng paraon sa kanyang mga tao, kapag dumating ang digmaan, baka kumampi sila sa ating mga kaaway. Baka maghimagsik sila. Baka iwan nila ang Egypt. Sa takot na yon, isinilang ang kalupitan, ang simula ng pagkaalipin. Hindi agad sila pinatay, hindi agad sila pinalayas. Ang unang ginawa ng Egypt, pinahirapan sila. Ginawa silang mga manggagawa, pinabigat ang kanilang mga gawain. Pinilit silang magtrabaho sa ilalim ng araw. Ginawa silang tagagawa ng mga lungsod, mga imbakan, mga gusali, mga proyektong hindi kanila. Ang layunin ng Egypt ay simple. Pagod na tao, hindi makakapag-isip ng paglaya. Ngunit may nangyaring hindi nila inaasahan. Habang mas pinapahirapan ng Israel, lalo silang dumadami. Habang mas pinipiga, lalo silang lumalakas. At muling natakot ang Egypt. Mas malupit na utos. Dahil hindi umubra ang pahirap, ang paraon ay naglabas ng mas madilim na utos. Tinawag niya ang mga midwife ng mga Hebreo, mga babaeng tumutulong sa panganganak. At sinabi niya, kapag ang ipinanganak ay babae, pabayaan ninyo. Pero kapag lalaki, patayin ninyo. Tahimik ang utos, walang sigaw, walang espada, pero punong-puno ng kamatayan. Mga babaeng hindi natatakot sa hari, ngunit ang mga midwife ay may takot. Hindi sa paraon, kundi sa Diyos. Hindi nila sinunod ang utos. Hinayaan nilang mabuhay ang mga sanggol. Nang tanungin sila ng paraon kung bakit buhay pa ang mga bata, sinabi nila, malalakas ang mga babaeng Hebreo. Nanganganak sila bago pa kami dumating. At dahil sa kanilang ginawa, pinagpala sila ng Diyos. Samantalang ang paraon, lalo pang nagalit. Ang utos na umalingaw-ngaw sa buong bayan. Dahil nabigo ang lihim na plano, naglabas ang paraon ng hayagang utos. Ang bawat sanggol na lalaki ng Hebreo, ihagis sa ilog,
Ang babae lamang ang pabayaang mabuhay. Isipin mo ang takot ng mga ina, ang iyak ng mga sanggol, ang katahimikan ng mga pamilyang nawalan ng anak. At dito nagtatapos ang Exodus 1, hindi sa tagumpay, hindi sa kalayaan, kundi sa pinakamadilim na gabi ng Israel. Minsan, ang kwento ng Diyos ay hindi agad tungkol sa himala. Minsan, nagsisimula ito sa pang-aapi, katahimikan, at paghihintay. Hindi pa alam ng Israel na may isang sanggol na isisilang na hindi lulubog sa ilog, kundi magdadala sa kanila palabas ng pagkaalipin. Hindi pa nila alam, pero may simula na ang pagliligtas. At doon, magsisimula ang susunod na kwento. Thank you for watching. Please like and subscribe.